So hello no, alam nyo ba no, dito sa mundong ito no, mayroon mga kalamidad talaga na dumarating na hindi talaga natin magugustuhan. Bumabagsak sa ating bansa na maraming namamatay, no. Yung mga bagay na yan, darating talaga yan, yung mga bagyo, lindol, darating yan. Sa oras na darating yan, halimbawa isang bagyo, naglalandfall sa isang lugar, asahan mo, no, na may mamamatay niyan. Pag may lindol, pag may mga gumuguho na mga bahay, gusali, or ano pa man, may mamamatay niyan. No, so alam nyo ba na itong mga kalamidad na ito ay tayo ang nagre-request nito sa ating Panginoon? Bakit ko nasabi yan? Sa mga panahon na patuloy tayong gumagawa ng isang hakbang na hindi niya kinalulugdan para tayong nagtatawag ng kalamidad, bumabalik sa atin kung ano man ang ginagawa natin. Kung ano yung itinanim natin, yun ang ating ananihin. Sino magliligtas sa atin kung wala ang ating Panginoong Jesucristo? Diba? Dito sa mundong ito, ang ating pag-asa si Kristo. Siya ang ating pag-asa. Every time na gumagawa tayo ng isang bagay na malayo sa Diyos, every time na hindi natin siya kinikilala, every time na magpatuloy tayo sa paggawa sa isang bagay na hindi niya kalooban, paggawa ng isang bagay na hindi niya kinalulugdan, expect for the worst na darating at darating yung panahon na may magbabalik niyan, yung mga kalamidad, yung bagyo at lindol. Kaya every time na dumarating ito, huwag tayong magreklamo. Instead, magsisi tayo sa ating mga nagawa. Kasi nangyayari ito dahil din mismo sa ating mga kagagawan, sa ating kasamaan, sa ating hindi seryoso sa paglilingkod ng Diyos. Dumarating itong mga bagay na ito, itong mga kalamidad, gutom, lindol, pagtaas ng mga ganito, ganyan. Dahil nga ang kasamaan ay walang tigil sa isang city. Kahit pa sinasabi natin na ang isang bansa na yan, maraming mga Kristiyano. Maraming ang mga Kristiyano, ngunit hindi naman namumuhay sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, dumarating pa rin ang isang lindol, isang bagyo, isang kalamidad na siyang wawasak at papatay sa bawat tao. Sa panahon ni Moises noon, ng mga Israelita na kinuha sila ng Panginoon doon sa Ehipto, alam niyo naman, di ba? Ang gusto ng Panginoon noon sa mga tao, kailangan may respeto sa Diyos, sumasamba sa Diyos, at may takot sa Diyos. Ngunit marami pa ring mga tao doon na kahit pa alam nila at kilala nila ang Diyos at nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos at ang gawa ng Diyos, kitang-kita nila ang tao hindi pa rin nananalig sa Diyos, hindi nananampalataya sa Diyos. At dahil dito, pinadalhan sila ng Diyos ng mga kalamidad. Pinapatay ng Diyos ang ilan sa kanila, yung iba pinapatay sa yung mga ahas o ano pa man yung pumapatay sa kanila. So ganito rin ang nangyayari. Bakit nangyayari yun sa panahon ng mga Israelita? Kasi nga ang gusto ng Diyos, ang mga tao magiging banal, magiging holy sa paningin ng Panginoon. Dinidisiplina ng Diyos ang mga tao noon. Ganun din ang isang bansa ngayon or city or lugar na dumarating ang isang kalamidad na pumapatay sa mga tao. Ito ay pagdisiplina ng Diyos upang hindi tayo madamay sa nangyayari sa kanila. Upang magiging matuwid tayo, upang kilalanin natin ang Diyos, upang magsisi tayo at magbalik tayo sa Kanya. Nangangahulugan na ang ating mga ginagawa dito sa mundong ito hindi ikinalulugod ng Diyos. At dahil dito, dumating yung mga kalamidad according sa ating mga nagawa dito sa mundong ito. Binabalik lang ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Nagtanim tayo ng kasamaan at hindi seryoso sa paglilingkod. Ito ang bumabalik sa atin na bagkus ang mga tao na magsisi, instead na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, ang mga tao patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan. Kaya expect for the worst. Sa panahon noon, sa Sodoma at Gomora, sa panahon noon ni Lot, sa panahon noon ni Abraham, yung Sodoma at Gomora, no, na winawasak ng Diyos yun, di ba? Naalala ng Diyos
si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot at ang kanyang buong pamilya maliban doon sa kanyang asawa na lumingon. 'Di ba? So kung maglilingkod tayo sa ating Panginoon, kung ang Diyos nakatakda na wasakin ang isang city, kukunin ka ng Diyos, ilalayo ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos upang hindi ka madamay sa parusa na sasapitin sa isang lugar na yan. Gaya na nangyayari doon kay Lot. Kung masama ka doon, nangangahulugan, isa ka sa mga dinidisiplina, na ang ating mga ginagawa sa paningin ng Panginoon ay hindi niya kinalulugod. So kulang yung pananampalataya natin sa Diyos according dito sa nakasulat sa Biblia doon to sa Revelation. Dito sa Revelation, hindi pa tayo sapat doon sa ating Panginoon. Hindi pa sapat ang ating ginagawa sa paglilingkod sa Diyos. Dito sa atin, marami sa atin na naglilingkod sa Diyos, tumatawag sa Diyos, sumasampalataya sa Panginoon. Ngunit, dumarating pa rin ang isang bagay na ganito. Nawasak yung mga tahanan natin o ano pa man. So, nangangahulugan, hindi pa sapat yung pananampalataya natin. Ang kailangan natin gawin is higpitan pa natin. Laging yung tatandaan at lagi nating tatandaan, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo ay makakapasok sa karya ng Diyos. Kung namamatay ka dyan sa mga kalamidad na yan, kawawa ka. Bakit? Sa pagdisiplina ng Diyos, ikaw yung namamatay. Yung mga taong nabubuhay pa yun, binibigyan pa ng pagkakataon. Yung panahon na yon, sa panahon ni Moises, yung pinapatay ng Panginoon, yun yung mga taong gumagawa ng mga kasamaan. So ano mangyayari doon sa kanila? Yun yung mga taong hindi kinalulugod. Yun yung mga taong sampol na hindi gusto ng Panginoon. So ganyan kung may mga kalamidad na mangyayari, na mamamatay ka. According doon to sa mga nakasulat sa Biblia, nagiging pattern o example yun. So kung ikaw niligtas ng Diyos sa mga kalamidad na yan, magsisi ka. Magbalik tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, binibigyan tayo ng Diyos ng isa pang pagkakataon to repent na magbalik sa ating Panginoon Jesucristo. Pero kung ikaw masama doon, matay ka doon, ayun. Judgment day. Judgment ang harapin natin. So mag-ingat po tayo. Lagi tayong mananampalataya sa ating Diyos. Lagi nating tatandaan na ang buhay natin dito sa mundong ito, temporary. We are just a temporary in this world. Na temporary lamang tayo dito sa mundong ito. Hindi ito ang totoo nating bayan, bahay. Hindi. Kaya maglingkod tayo sa ating Panginoon, higpitan natin ang ating pananampalataya. At magpatuloy tayo hanggang kamatayan ang ating pananampalataya. Kasi nga sinasabi ng ating Panginoon Kristo, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo rin naman susundin ang aking mga pinag-uutos? So nangangahulugan, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya makakapasok sa karya ng Diyos, kundi yun yung mga tao sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maraming mga tao sa atin ditong Kristiyano, tawag ng ganito, ganyan. God, O Lord, ito ganyan. Praising God, worshiping God. Pero hindi pa rin nagiging sapat sa paningin ng Panginoon. May mga hidden issue, may mga hidden sin pa rin, na mga unrepented sin na nagagawa. So magbalik tayo sa ating Panginoon at kilalanin at isipin natin kung ano man yung mga bagay na nagkakasala tayo sa Panginoon na hindi niya kinalugdan at magsisi tayo at magbalik sa ating Diyos. So hanggang dito na lang, and God bless everyone. Amen.